Pag-usapan po natin ang love pandemic. Sakto po ito, no, sa pinagdadaanan po ng buong mundo, ang pandemic. Kaya lang po, yung pandemic na nararanasan po natin ngayon ay isa lamang po sa napakaraming mga pandemic na dumaan sa buong mundo. Okay? At isa po dito ang coronavirus. Now, ang nais ko pong sabihin, ito pong mga pandemic na ito ay resulta lamang po ng kauna-unahang pandemic na dumating dito sa mundo. Pag sinabi po nating pandemic, mga kapatid, galing po sa dalawang salita. Okay? Greek word, pan, at demos. Na ang ibig sabihin po yung pan ay all at ang demos naman ay people. So, ang ibig sabihin, all people. Ngayon po, nakakaranas tayo ng COVID-19 at maraming tao po ang nakakaranas, subalit hindi naman lahat. Pero alam po ba natin na itong coronavirus ay isa lamang po sa mga resulta ng kauna-unahang pandemic na naranasan ng mundo. Okay? At yan po ay nakasulat sa Bible. Sa Roma 5:12, ganito po ang nakalagay, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan, yun, ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So makikita po natin na ito po yung kauna-unahang pandemic na naranasan ng mundo, mga kapatid. Yung kasalanan nung pumasok dito sa mundo. At ang kasalanan daw na ito ay mayroong kamatayan, okay, na dulot sa tao. At dahil daw dito sa pangyayaring ito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Lumaganap po, mga kapatid. Ngayon, ito po ang maganda. Kung ang problema ay pandemic, ang solusyon ng Diyos ay pandemic din. Okay? Kung ang pandemic ay kasalanan, dinaig ng pandemic ng pagmamahal ng Diyos. Okay? So, ang ating pong verse na babasahin ngayon ay John 3:16. Okay? John 3:16, ganito po ang sabi. Gayon na lamang sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinuman sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, doon po sa verse na yon, may 5 bagay lamang po tayo na nanais ko pong ibahagi sa atin. Number 1, yung sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Now, ang author po ng pandemic of love na siyang dadaig sa pandemic ng sin. Ang pandemic ng sin ay nagdudulot ng maraming pandemic dito sa mundo. Subalit, silipin natin at tingnan natin magmula sa verse na ito ang naging panlaban ng Diyos sa pandemic ng kasalanan. At walang iba kundi ang pandemic ng pag-ibig. Okay? The pandemic of love. Number 1 po, for God. Okay? So si God, siya ang author ng love pandemic. Ang Diyos ay laging may magandang panukala. Bakit po? Sapagkat siya mismo, ang Diyos ay pag-ibig. Okay? Now, i-define kung anong uri ng pag-ibig itong alay ng Diyos sa tao, mga kapatid. Okay? Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 13 and verses 4 hanggang 7. Okay? Ganito po ang sabi. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni nagmamataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas.
So, napakaganda po mga kapatid ng sinasabi na ito daw pala yung uri ng pag-ibig ng Diyos mga kapatid. At itong pag-ibig daw na ito ay tanong para kanino? Ang sabi din po ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos saan? Sa sanlibutan. Ang ibig sabihin, sa lahat po ng tao. So kung ang pandemic ng kasalanan na nagbubunga pa ng napakaraming kahirapan at kaguluhan at anumang mga virus mga kapatid, ang solusyon ng Diyos ay ang pag-ibig ng, ng Diyos. Okay? At ang object ng pag-ibig na ito, walang iba kundi ang tao. Ako, ikaw, tayo po, no? Sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So, ang point mga kapatid, no? Ano man po yung pinagdaanan natin, naging mababa man ang ating kalagayan, naging pangit man ang ating imahe, okay? Kahit gaanong karumi mga kapatid, ang totoo, noon pa man, ibinigay na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Okay? At ito ay sa pamamagitan ng pangatlo, una yung God, siya yung author. Number two, yung mundo o sanlibutan o sangkatauhan, tayo para sa atin yung pag-ibig na yon. At pangatlo, mga kapatid, no, yung expression ng pag-ibig ng Diyos. Now, sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. So, paano niya yun in-express? Paano niya yun ipinahayag? Sa pamamagitan po ng pagbibigay. Okay? Naging generous po siya upang madaig, no, ang pandemic ng kasalanan, maging ang mga ugat nito, ang mga bunga nito mga kapatid, no, naging generous. Sa paanong paraan? Ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Okay? Now, so anong ibig sabihin mga kapatid? Now, si Jesus Christ po pala, no, kapag nakilala ng malalim ng isang tao at patuloy niyang nakikilala mga kapatid, patuloy niyang mararanasan yung sinasabing pag-ibig na yon ng Diyos. Ano po ba yung pag-ibig ng Diyos? Ayon po sa 1 Corinthians chapter 14 verses 13, 4, verse 4, ang pag-ibig ay matyaga. Okay? Tayo pala, habang nakikilala natin ang Panginoong Hesukristo, nararanasan po natin ang pagiging matyaga. Okay? Nararanasan natin ang magandang loob. Nararanasan natin ang hindi mainggitin. Nararanasan natin ang hindi magyabang ni hindi magtasman. Ano pong ibig kong sabihin dito? Habang nakikilala po natin ang Panginoong Hesus, binabago po tayo. Okay? At yung habang tayo binabago, yun yung pag-ibig ng Diyos. Laging maganda ang layunin ng Diyos sa atin. Okay? Dahil habang nakikilala natin yung kanyang ibinigay, no, yun yung pag-ibig ng Diyos, at pag niyakap natin yung ibinigay niya, magdudulot sa atin yon. Ano yung sabi dito? Magdudulot sa atin ng katyagaan, kagandahan ng loob, no? At hindi hinggitin, no, magdudulot daw dito na hindi tayo magiging mayabang, hindi tayo magiging mapagmataas. Kumbaga babaguhin tayo talaga ng Panginoon, no? Ito ay babaguhin yung magaspang na pag-uugali, babaguhin yung pagiging makasarili, no? At babaguhin yung pagiging magagalitin, mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. At ito po, no, ibig sabihin, ito'y magdudulot sa atin ng mapagtiwala, magdudulot ng pag-asa at ng katyagaan. Napakaganda po mga kapatid, no? At iyan po ibinigay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang tanong mga kapatid, Kristiyano tayo, di ba? Tawag natin Kristiyano. Pero ang tanong, malapit ba talaga tayo kay Kristo? Yes, Kristiyano tayo. Dala natin ang katawagan, dala natin ang pangalang Kristiyano. Pero malalim ba tayo sa relasyon kay Kristo? Dahil po, hindi sa tagal natin sa pagiging Kristiyano, hindi sa tagal natin natin sa simbahan, hindi ang pagiging aktibo natin sa isang simbahan ang magpapalalim sa atin bilang Kristiyano, kundi habang kinokonek natin ang buhay natin sa ating Panginoon, nakikilala natin siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, mga kapatid, doon natin mararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos ay magdudulot po sa atin ng kagalingan.
Okay? Magbibigay ito ng solusyon sa mga problema at suliranin po ng tao. Bakit po? Sapagkat ang babaguhin po ng pag-ibig ng Diyos, walang iba, yung pagkatao po natin na lumang pagkatao na nagdadala po sa atin sa kasalanan, sa sakit, no? At sa kung ano-ano pang kahirapan. Okay? So, ito po ay binigay sa pamamagitan ng ating Panginoon. And then, yung salitang, at kung sino man, okay? Whoever. So, ang ibig sabihin, ito daw po palang pag-ibig ng Diyos na ito ay invitasyon. Okay? Whoever. So, ang makakaranas ng pag-ibig ay yung kung sino. Okay? Na maniniwala. No, pag sinabing maniniwala, gagawin niyang bahagi ng kanyang buhay yung mga sinasabi ng Panginoon. Gagawin niyang bahagi ng kanyang pagtanaw yung sinasabi ng Panginoon. At kapag naranasan natin na ginawa nating pagtanaw, ginawa natin yun yung paniniwala natin, nakatitiyak po tayo, magaganap sa atin yung pag-ibig ng Diyos na ang sabi, ang pag-ibig ay matyaga, mabait, hindi mapanaghili, hindi mayabang. No? Grabe, ang ganda po mga kapatid. Kaya lang, ang tanong, ito ay imbitasyon. Okay, imbitasyon. Ngayon po, meron tayong coronavirus na kinakaharap. Okay? Naniniwala po ako na kapag tayo po ay napapalapit sa ating Panginoon, may mga natututunan po tayong prinsipyo sa buhay na alam natin ay iyon ang magliligtas sa atin sa anumang mga karamdaman at sakit. Okay? Naniniwala po tayo na ang mga sakit at karamdaman, minsan po ito'y kapabayaan na rin natin. Subalit, ang pag-ibig ng Diyos, kapag napalapit tayo sa ating Panginoon, pag nalaman natin yung mga prinsipyo niya, isa po sa pahahalagahan natin ay ang ating kalusugan. Whoever, imbitasyon ito ng ating Panginoon. The more, yung knowing more and having a growing relationship with Jesus, mga kapatid. Grabe po, ito ay magdadala po sa atin ng buhay na matagumpay. Ito ay magdadala po sa atin ng buhay na maayos, buhay na maunlad, mga kapatid. Alam niyo po, ang imbitasyon na ito, mararanasan, no? Sabihin, whoever. Okay? Now, kung atin pong susundin ang mga turo at prinsipyo ng ating Panginoon, no, mararanasan po natin, mga kapatid, yung pangako ng Diyos sa John 10:10, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Okay? So, panglima po, no, doon sa John 3:16, yung sa huling salita, everlasting life o yung eternal life. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang dulot po nito ay ang binagong buhay at pangalawa po, ang binagong patutunguhan. Ibig sabihin, ang tao dahil po sa kasalanan, nandoon po yung kasalanan na yon ay dadalhin ang tao sa impyerno kapag siya ay binawian po ng buhay. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, pwede palang alisin ang kasalanan na yon upang palitan ng buhay na walang hanggan, ibig sabihin, relasyon sa ating Panginoon. Now, bilang mga Kristiyano po, mga kapatid, hayaan po natin na maranasan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi lamang po isang emosyon o kaisipan na basta alam natin mahal ako ng Panginoon. Ang pag-ibig po ng Diyos ay may i-accomplish sa buhay ng isang tao. Na kung isang tao ay i-acknowledge po niya si Jesus bilang Panginoon. Ibig sabihin ng Panginoon, dahil siya yung Panginoon ko, kung ano yung pananaw niya, yun ang gagawin kong pananaw ko. Kung yun yung katuruan niya, mahirap man dahil may mga nakasanayan ako, pero yun ang susundin ko. At kapag ginawa daw po natin, mga kapatid, yung mga katuruan, yung mga prinsipyo ng ating Panginoong Hesukristo, then magaganap sa atin yung pag-ibig ng Diyos. At ang sabi, ang definition ng pag-ibig ng Diyos, muli, no? Sabi doon, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip, nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at
nagtitiyaga hanggang wakas. Mga kapatid, hindi ba napakaganda ng love pandemic? Okay? Marahil ang nararanasan po natin ay ang pandemic of sin, no, na nagre-resulta sa atin ng takot, sakit at karamdaman. Okay? Bakit mga kapatid? Kasi kaya natatakot dahil merong maling prinsipyo. Hindi sumusunod sa batas, hindi sumusunod sa mga guidelines. Kaya ang nangyari, nabahin yun, natalsik, nasinghot mo pa. Okay? So, ang punto mga kapatid, no, ang Panginoong Hesukristo, perfect ang kanyang mga utos. Maganda ang kanyang mga layunin. At kung gagawin po natin siyang Panginoon, sa biyaya at tulong ng Diyos, mga kapatid, unti-unti tayong mababago, unti-unti tayong lalakas, unti-unti po tayong magiging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So bilang mga Kristiyano po, mga kapatid, naniniwala po ako, no, kailangan natin ang pag-ibig ng Diyos. Dahil yun ang tutulong upang tayo ay mag-improve, ma-develop, at mabago mga kapatid. Now, sa isang banda, bilang mga Kristiyano na nakaranas po ng mga pagbabago na ginawa ng Panginoong Diyos, may mga nagpapatotoo na sila ay natuto magpatawad, naging mabait. Purihin po ang Diyos, no? Kagandahang loob po yan ng Diyos. Subalit ito po ang hamon. Ang ating mundo ay dumadaan po sa matinding pandemic na ito. At ang pandemic na ito ay resulta ng pandemic po ng kasalanan. Mga kapatid, isang hamon po. Bakit hindi natin ikalat ang pandemic ng pag-ibig? Meron pong isang manlalaro, si Tim Tebow. Okay? Ang ginawa niya po mga kapatid, hindi siya nahiya. Ikinalat niya ang verse ng John 3:16. Ichina-challenge ko rin po kayo bilang mga Kristiyano na alam mong nakaranas ka ng pag-ibig ng Diyos. Alam mo na merong in-improve, merong dinevelop na ang Diyos sa buhay mo na maganda. Then I challenge you mga kapatid, bakit hindi ka maging channel ng pag-ibig ng ating Panginoon? I-share mo ang John 3:16. Ituro mo ito sa tao. At pagkatapos ay mag-share ka sa kapwa-tao. Okay? Magbahagi ka. Tumulong ka sa mahihirap, sa mga nangangailangan sa paligid mo. Marahil wala nang makain. Ito na ang tamang pagkakataon na tayo ay maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos na nag-uumapaw sa ating buhay. Huwag nating sarilinin mga kapatid. Gayon din po, sa isang banda, ang ministry po natin, ang GCOM Christian Church mga kapatid, walang ibang layunin kundi tayo ay maging channel ng love ng Diyos. Okay? So, salamat po. Magpakatatag po tayo. God bless you all.